Sa Pilipinas, sa Surigao, DXRS 918. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ligaya, kumusta? Maradyaw na buntag na sabang sa Idyotanan. Ako si Radyo Mangaydol, Futsu makigiiba na isabang din sa Friday edition and Straight to the Point. Straight to the point. Headliners. Sa mga headlines nato para kuman na adlaw, Biyernes napit sa 29 na Mayo 2026. Top number 4 most wanted person sa kasong act of lasciviousness dakpan sa pagserbi ng warrant of arrest. Police Captain na Paredes na City Traffic Management Office may pasabot sa pagpatumanan inin City Ordinance numero 288 inin pagdili sa mga city liners na musuyod o mulagpas na Barangay Luna. Nadakpang suspitsado sa drug operation nagpositibo sa paggamit ng droga. LTO o Land Transportation Office iban isaba sa ato mga otoridad padadon na ila law enforcement operation sa mga kadayanan o padadon isa binintagtawag na Uplan Pitik Bulag sa pagdako panahon sa kagabion. Isa ka sunog mitumawa sa palarong pambansa dito sa Agusan, Nasor. Samtang People's Day sa Barangay Nabago, malampuso na taga-pahigaton kagahapon. Ang dyan natin mga headlines sa ating mga balita para kuman na adlaw. Biyernes na isab, pizza 29 na ng Mayo 2026. Tatak Weather MN Weather Report. Sa ato lakat sa panahon para kuman na adlaw ang syudad sa Nantibok probinsya ng Surigao del Norte, lakip na dilon sa Dinagata Province Makasinati na mapanganuro na kalangitan inibanan sa katag-katag isab na mga pag-uyan-uyan o dayugdog ang taglaong pakilat-kilat ang tungod ini sa trough na tropical storm Duming o posible kung kusog ang mga pag-uyan magdaya ini ng mga pagbaha pagdahili sa yuta o labi na kung kusog gud ang mga pagbundak ng mga pag-uyan labi na sa kampudon o kagabion o taga-butyag pa na hinay nga to sa kasarangan isab ang hangin na magikan sa habagatan na kasadpan nga to na sa kasadpan na direksyon sa hapsay nga to kasarangan ang bayod sa kadagatan. Ang temperatura nato kuman na adlaw posible na daon magduwa gikan sa 33 degrees Celsius. O taga-butyag pa na posible isab na daoy mga kusog na mga pag-uyan-uyan gihapon kuman na adlaw tibok adlaw makasinati kita na yung mga pag-uyan-uyan pero nagpahimangno isab ang Philippine Coast Guard ngadto na sa tanan nato ng mga sakyan ng pandagat na ligayan isab ang paglawig didoon sa mga posible na kusog ang mga harok o inin na suyog tungod na kay delikado ini sa mga gagmay na mga sakyan ng pandagat. Inoon yung mga biyahe pasingod na diyon sa kaislahan sa Siargao o lakip na sa Dinagata Province. Pero ang paimangno na take precautionary measures. Yan ang gusto ko. Straight to the point. Jai top number 4 most wanted dakpan sa pagserbi na arresta warrant ng atong mga otoridad. Ini ang detalye sa report ni Radyoman Gerson Fuentes. DXRS Radyoman
Report! Nadakpan sa inyo sang puwersa sa PNP ang ikonsiderang top number 4 most wanted person sa municipal level sa kasong Act of Lascivious Business ubos kini sa Article 366 o 336 sa Revised Penal Code. Human nga gipatuman sa mga kawani ng Surigao City Police Station ang pagsikop sa usa ka gitudlong 45 anyos nga layaki na kundiin gikonsidera kining number 4 most wanted person pasado alas 4:15 antak na sa hapon nadakpan kini sa inyo ang puwersa ng PNP diha sa may kilometro 4 sa Barangay Luna sa Cuba ning syudad. Sumala pa sa detalye na buosab sa ato ang mga kapulisan nga kini nga maong suspect o akusado ang residente kini sa Purok 3 Don Julio Barangay Canlanipa ning syudad. Human kini nga madakpan pinasikan sa gahom sa wardo bares nga giisyu sa korte pinaagi usab ni presiding judge Bals Lisundra sa RTC Branch 29 Surigao City pinitsahan niya tong Mayo 12 sa tuig 2026 ang maong akusado ang temporaryong nabalhog kuman sa custodial facility ng Surigao City Police Station o gitugutan usab kini nga mobayad sa iyang piyansa balor 180,000 ka pesos isip temporaryong kagawasan sa nasangpit nga dinakpan. Samtang sa pikas bahin dito usab sa Dinagat Islands na dakpan usab ang gikonsiderang street level individual drug suspect sa iniusang puwersa ng Provincial Intelligence Unit o Dinagat Islands Provincial Police Office na kundiin ang maong suspitsado ang nakilay ang usa ka naggalang Raf 32 anyos walay trabaho adunay live-in partner og residente sa nisgutan nga dapit human nga gipatuman sa mga operatiba na PNP ang pagsiko pinasikan sa bypass operation og nakuha sa ijang posisyon ang tuyo ka plastic sachet sa tagtuhoang droga ingon man ang 500 ka pesos nga by bust money nga isip gigamit kini sa pagpalit na droga gikan sa posisyon sa dinakpan. Sa kinatibukan ang maong kantidad sa droga nagkantidad kini sa 13,600 pesos. Ingon man ang tanan nga mga ebidensya nga nakuha sa ijang posisyon ang gamiton kini sa pagdusog kaso kuman adlaw sa korte pinasikan sa inquest proceeding sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kini inyong radyo band sa Armen DXRS Surigao, Gerson Galotera Fuentes, Tatak, Armen. Straight to the point. Alas 6:27 na oras ato daan sa ato sa Marjaw na kabubuton na Downy Rock Darab Bango-Bango. Sa ato pagpadadyo na sa ato ang mga impormasyon nasa na ang mga balita malampuso na tuod ang tagapaygadyon na People's Day Year for program dito sa barangay na bago kahapon na adlaw o padadyon ang pagdawat na mga barangayanon o sa amon na barangay sa mga karadyawan gikan isab sa naglain daiyang mga ahensya sa ato kagamanan o sublian na tagatagan na mga libre na tambay konsultasyon isab ang mga barangayanon lakip na ang iban pa ng mga ahensya na nakatag isab ng mga libre na mga seedling sa pananom Department of Agriculture o lakip na ang City Vet na nagpahigazon isab sa pagpamakuna na mga kahayupan labi na mga ido o iban pa na paghatag isab na nadugang na mga programa para sa mga tagatawag na mga kabataan o lakip na konsultasyon gikan sa City Health Office. Tagabutyag pa na mukabat sa 1,497 ang serbisyuhan o ang serbisyo na nahatag ang na sa mga residente o tagabutyag pa na waya masayang isap na mga pagkadto sa June na ininapipila ka mga residente na nakakuha na libre na mga masahe gikan sa serbisyo ng Rainbow Connection PNP, Philippine Army sa DSWD. Lakip ni ini na serbisyuhan isab sila na yung libre na paggupit o haircut. Tagapilahan gazud ang libre na check-up mga tambay sa iban pa ng mga serbisyo gikan sa City Health Office o dito sab na serbisyuhan na Social Welfare Office na mga residente na nanginahanglan ng mga assistance o may nakalain-lain na mga concern. O mitambong isab si City Mayor Pablo Eva Dumlao II o City Vice Mayor Alfonso Casura iban ang mga
sakop sa konseho sa syudad. Si Kapitan Alberto Abaa naghahatag ng ija mensahe pasalamat sa pagpaygadon na amo na programa dito na sa ila barangay o isa ni ila barangay na ladyo din sa tunga ng syudad o matud pa ni dyan na dako ini natabang sa ija barangay nun hilabi na kuman na nagmahal an pamasahe o an iban halos tanan na nagdaginot an ini na programa nagpakita isam ng tinuod na serbisyo ng lokal na kagamhanan at bisan sa mga lagyo ng mga barangay dili kadud mapalagpason at tungod kay wayay tagapili asa na napulido di kalidad ang tagahatag kuman na serbisyo para sa mga Surigao-non o gikatakda isab na maghimo pa na nadugang na mga schedule isab sa sunod na semana para sa People's Day program kuman na tuig. Samtang tag-andam na kuman ang pagpaygadon sa paghidangat isab sugod kuman na adlaw sa Surigao Marathon nagikatakda mahitabo na kuman na Domingo nagpadumdum na isab kuman ang kagamhanan sa syudad sa publiko na mohatag gud ang suporta sa kooperasyon para malampuson ang pagpaygadon ng Surigao Marathon ako man umabutay na Domingo, Mayo 31 o tungod sa ini na kalihukan gihangyo ang mga residente ng mga barangay na maggihan ng ruta na hipuson na ilang mga latagaw ng mga ido o lakip na bawal o tagdili ang mga pagparking diyon sa mga nagunang kadayanan na agihan sa ruta na ini na Surigao Marathon lakip na ni ini ang mga sakyanan mga motorcycles na maghinahinay sa pagbiyahe labi na sa mga dayan na magihan ng mga runners ang magsugod ang amo na marathon sa Domingo kaadlawon alas 12 pa sa Diyos kaadlawon sa 42 kilometer o 21 kilometer alas 2 sa Diyos kaadlawon alas 10 o ang 10 kilometer isa alas 4 sa kaadlawon 5 kilometer alas 5 sa Diyos sa buntag. Ang mga barangay na magihan ng mga ruta ang Barangay Washington, Barangay Luna, Bonifacio, ang Barangay Quezon, ang Barangay Puktoy, San Roque, Tugbungon, Rizal, Ipil, Mabwa, ang Punta Bilar, ang lakip na niini ang Lipata, San Juan o Barangay Sabang. Himo amo na tinuig isab na marathon at tungod sa pagdagsang na isab akumanan ini mga marathoners o mga runners gikan sa naglain-lain ng mga lugar dinhi sa Pilipinas, particular na dinhi gikan sa Mindanao asanan sa Visayas. Alas 6:32 na sa ato pagpadadyo na sa ato ang mga impormasyon na asanan ang mga balita subli na isab ako man na padayag ng City Traffic Management Office pinaagi na sa happy niini na si Police Captain Paredes pinaaginas ni Police Captain Robert Paredes ang matud pa katujuan ng ila pag-instrukto pag-dili sa inin mga mga city liners na mga motorized tricycles na mo agi at sanan mo lusot dito sa Barangay Luna o ini amoy ijataga padayag atol sa eksklusibo isab na pakigahinabi sa mga sakop sa media o taga himo ija mga pagpadayag humana daghan na mga nagreklamo sa strikto na paghimo anan pagdili sa tanan mga city liners na musuyod andon sa may Barangay Luna o daghan ang mga nayango isab na napipila ka mga barangay taga-barangay Luna labinaan sa interior na pahina labina diyon sa may mga subdivision na diin na nagdubli-dubli ang ila mga pasahe sa pagsakay at tungod kay kutob na kan sila ihatod diyon sa may checkpoint anan mga city liners na mga tricycle o na ini taga-himo ang mga pagpadayag anan amo na City Traffic Management Chief ang pag-istrikto o sa kadugay na panahon ini isab para pagplastar sa jagan sa trapiko dinhi sa syudad. Ini kuman ang mga paghimo na pagpasabot isab na City Traffic Management Officer si Police Captain Paredes sa ini na mga pamahayag. Sa inyo tanan no, una amo ipasabot sa among buhatan ang pagpatuman ng provision na City Ordinance 228 Series of 2005, Chapter 4, Section 14, Paragraph A, na
Cityliner na mulagpas sa MGB kay Jones Jaser. So ato lamang tagsibugan dito sa SMWD. Kay gumikan sa mga mulo ng mga ato mga riding public labi na ang ilang mga pasahero na manaog diha sa may checkpoint. No. So instead na sa MGB sir, diha ra kanato tagtagaan ng luna, tagbutangan gay nato ng signage na loading and unloading area diha sa may in front sa SMWD. Kay para kung dyan ilang mga pasahero na mupasingod sa Barangay Luna or mupasingod diri sa Barangay Rizal, mukadto dito sa Manapipang, Biburhan, Urmati, or Puktoy, Tugbungo na manakayan sila diha, at least dili na ladyo kung magikan pa sila sa may MGB. So, inibali sir, agig pag-plaster nato, no? Para mahanay nato ang jaga na nato traffic gikan diri sa may checkpoint pasingod sa Luna. Kay medyo ihinay-hinay na sab nato sir pag-project nan panahon na sa pagtingklase, no? Pagtingklase kung ano maabot na Hunyo, i-anticipate na nato na medyo mo kuha na sa ang volume ng traffic diha. Sanan isa pa sir, medyo nagplaster kita hinahinay nan mga ruta nan ato mga PUB kay siyempre para plastado sir dili sila maglakob-lakob ng area of operation ng lahi ng mga liner. Isa daan sir ang multicab medyo no reklamo na sila kay wayay na ilang pasahero kay halos tagkuha na tananan inin mga Cityliner gikan diri sa syudad maghato dito sa terminal. So para sa paghatag sa ila ng hustisya sa ila sir kay kung ilang kumbuto naon mas taas gali ang nila maintenance na nila sakyanan compare sa tricycle. Total Jai may gihapon nagpabili na magserbisyo diha sa Barangay Luna. Dili ramang kun Cityliner na ato na anda ng pila ka tuig o nagpilar ba ni katuig na waya gadud ining ma-implement. So para matagaan ang pagtagad ang ato route 1 multi-cab drivers and operators sanan ang mga traditional na mga tricycle sanan mga bao-bao natagtagaan ng prangkisa na dapat na amuray magserbisyo sa Barangay Luna sir. Diba? O diyan may mulaong sila na ato ni mo taglaong kagay na sir na how about ang mga senior citizens. Oo sir, muhatag kami ng konsiderasyon kung ang pasahero tagkarga ng taga Cityliner una kung senior citizens. Ikaduha kung nagkarga sila ng PWD, sanan kung sa mga bata nagagmay. Sanan kung gigamit nila ang ila tricycle privately, wala yung problema. Ila pamilya or ila gigamit personally. Kaya nato nagibawal sa ila ang pamasada man. Dili manggadid mula na ang ila sakyanan gibawal. Sanan na ako ipasabot sa ido na ang ato pagbawalan ra ang Cityliner na gagawin na dili mo lagpas ng SMWD. Way labot ibang liner. Ang iba ng mga liner na magpadadon na gihapon sa ila na andan na mga kuan ilan na mga ruta. Pero gawas lamang diyon mag-pick up na kaw ng pasahero dito sa kung ikaw Cityliner ka pero ani mo residensya ato ka sa Luna, no? Sunod pag kuan mo mag-make up ka ng pasahero, lahi na masab diyon istorya sir. Para diyon adlaw. Bueno, napamahayag ng City Traffic Management Officer Paredes sa diduna taga-tubag na pipila ka mga
mga yangungo isab na mga city liners sa na mga drivers o lakip na niini an napipila ka mga barangayanon sa barangay Luna na mi pabati isab anan ila kasagmuyo human na waya na makadiretso an ila mga tagsakyan ng mga tricycle didon sa barangay Luna o sublian na tagapasabot isab anan City Traffic Management Officer o IC Officer in Charge na si Captain Robert Paredes na kun una-unaon isab dugay na isab na tagatagan na inin ang mga paglusot-lusot amo ng mga drivers sa gikan din sa syudad didon sa Barangay Luna ug kumana para iplastar isab ang tanan ang jagan sa trapiko labi na ang paglikay isab sa kadagan ng mga tricycle na mag-agi-agi didon sa National Highway. Paglimitan is an city liners na dili mukadto sila sa Barangay Luna. Kay jaoy may mga PUB na nagserbisyo diha, no? Tagtagaan ng prangkisa ng city local government to include na nato multicab. O jaon diha. So jaon ato mga tricycle diha sa Barangay Luna na nagserbisyo apil an bao-bao. Pwede sila mulahos, dili mo lang nakutob sab sila. City liner dili man sila city liner, pwede sila mulahos sa syudad, maghatod ng ila pasahero. Oo. Dili man mulaong sila na double rides. Dili man kay kung mukadto ka sa terminal, pwede man ka kung sa terminal ani mo tujo, ay may ato mga multicabs. Musakay ka dito. Kung gusto sab nimo na an ijo residensya is in interior sa Barangay Luna, diyan may sub-terminal dito sa City Boulevard na adto ka mo sakay dito para mahatod ka dito sa Ijubayay. Bueno, ang pamahayag sa ng pagpaklaro na isab anan City Traffic Management Officer si Captain Robert Paredes. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa nan ang mga balita sa nagpadadyon isab akuman na palarong pambansa 2026 ato na siren na padadyon ang mga paghakot anan inin mga medalya sa pipila ka mga rehiyon gikan sa Luzon o sa pinaka latest medal tally para sa palarong pambansa 2026 tagbutyag ini amoy pinaka bag-o isab na tagahatag na dugang mga pagdawat ng daghan ng mga medalya top number 1 sa ranking ang National Capital Region na may 81 na ang gidagonon ng ilang mga medals, 32 ka gold medals, 21 ka silver o 28 ka bronze. Ang Region 4A ikaduha sa medal standing na may 68 ka mga total medals. Ang Region 3 ang jaon sab o Region 6 ang jaon sab sa ikatuyo na pwesto na may 48 ka mga medalya. Ang tagsundan ikaupat ang Region 7 na may 43 gold medals, ikalima ang Region 3 na may 25 ka buok na mga medalya, samtang ang national ang Negros Island Region may total medals na 27 ka buok o lakip na niini ang Region 5 daon sa ikapito na pwesto na may siyam ka mga gold medals, 8 ka silver, 9 ka mga bronze medal o ay total medals na 26 ka buok. Ika-8 ang Region 10 Northern Mindanao o ang ika-siyam isab ang Region 13 o Caraga Region na daon ay 25 ka buok ang gold medals o 25 ang total medals, 7 ang gold medals, 2 ang silver o 15 ka bronze medal. Ika-top 10 isab sa ranking o sa regular sports ang Region 9 na ay 23 total medals o ika-11 ang Region 8 ika
12 isab sa ranking an Region 1 o ika-13 an Cordillera Autonomous Region, ika-14 an Region 9 tagsundan sa 15th rank niini ang National Academy of Sports kun NAS, ika-16 sa ranking ang Region 12 Soksargen, ika-17 ang Region 2 o ika-18 sa ranking ang Mimarupa, ika-19 isab ang BARMM o ang Philippine Schools Overseas, ika-20 tungod kay waya pay bisan isa na medalya na naangkon na niini. Padadon isab ako man na makita sa tibok Agusan del Sur, labi na dito sa venue, playing venue na na lugar dito sa Agusan Sur, nagpadadon ang siga pagdilaab anan in Coldron na diin simbolo na nagpadadon hangtod kuman ang mga padua dilon sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Gikatakda isab ini na matapos ang mga duwa hangtod pa ini silom na adlaw og lakip na niini ang mga awarding ceremonies na ipaygadon isab silom na adlaw Sabado. Samtang sa pinakabago isab na mga update sa isa ka playing venue na nasunog, labi na ang nasunog na playing venue dito sa may Agusan Sur, nasunog na isa ka venue para na sa table tennis. O taga-Butchag pa na may nahitabo gajud na kaangkonan inin pagkasunog nandiyato na milabay na Miyerkules sa gabi sa sa hapon dito sa Padua sa Talakugon Gymnasium sa Purok Flor de Lis, Barangay San Agustin sa Talakugon, Agusan del Sur. Base sa impormasyon ng Municipal Information Office LGU Talakugon. Sa impormasyon na nakuha, overheating o overheat ang isa ka air conditioning unit sa storage room o hinungdan sa amo na pagsilaab sa sunog o mukabat lamang sa 9 square meters na damage sa amo na venue ang gymnasium amoy venue sa table tennis event o dali dazo na napabakwit ang tanan na mga tao suyod sa gymnasium. Wayay hinuan na samdan sa amo na panghitabo. Temporaryo anay sab taghunong ang mga padua sa table tennis event para sa venue assessment o safety inspection. Alas 6:47 na oras sa toda sa ato sa Marijaw ng kabubutunan San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Sa ato pagpadadyo na sa ato ang mga impormasyon nasa ng mga balita, ang Land Transportation Office o Philippine National Police nagpaigado na isab na sunod-sunod na mga law enforcement operation, mga checkpoint, random checkpoint din sa tunga ng syudad. Labi na ila stricto isab na pagpaigado ng checkpoint matag gabi o din sa palibot, labi na din sa National Highway sa may kilometro 1. Kagabi ubay-ubay na sab ang mga motorista na nasita lakip na niini anan hunong ug baya anay mulabay sa tagapaigado na checkpoint human na naghimo na mga pagsitasan ng pagpan-inspeksyon ang kadumayahan ng Land Transportation Office iban isab sa Philippine National Police o lakip na ang City Traffic Management Office sa pagtanaw sa mga motorista labi na ini na mga kuyang sa ila mga dokumento ang way sakto na mga lisensya o expired na ang mga lisensya, driver's license o way mga rehistro ang mga sakyanan. Dagan isa nga sita na way mga helmet na taggamit samtang naggamit na ila mga motorsingle. Padadon ang paghatag isab ng mga ticket sa mga malapason para sila mamultahan. Ang mga pagpaningusog kuman ng Land Transportation Office sa inin na pagpahigadon ng inin na paghigpit dito sa mga checkpoint lakip na ni ini inin tagatawag na kalit-kalit na mga pagpansita labi na law enforcement checkpoint nila din sa mga nagunang dayanan sa syudad para dinhi mapaymangnuan ang tanan na kinahanglan mo sunod sa pagbaton sa pagsunod na inin ato ang mga balaod trapiko labi na sa paggamit ng ilang mga sakyanan na sakto sila sa
inin na ila mga taga-daya-daya ng mga dokumento o lakip na niini na kompleto isam sa ining mga protective gear, labi na inin ato mga motorista, mga naka-motor single na usahay daghan ang mga naggamit niini na nangadisgrasya tungod na kay wayay gamit o waya magsukbot ng mga helmet. Alas 6:40 yano'y binasa ato pagpadadyon asa ato ang mga impormasyon asa na mga balita at tagahimo isam ako man na dugang na mga paghatag na mga pagpaklaro isab na ato ang kagamhanan kabahin na ini asa tagahimo na mga pagpaningkamot isab para dinhi mahatagan na mga subsidiya isab mga nanginahanglan o kuman tagapaklaro na isab anan Department of Energy na tagpalapdan kuman ato ang kagamhanan na access na 10 pesos kada litro na fuel subsidy program para mas daghan ng mga public utility jeepney sa mga UV Express drivers ang makapuyos sa bisan hain ng mga lugar dinhi sa Pilipinas o sa pagpanguyo kuman ng Department of Energy asa na dungan isab sa kamanduan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Amo kabat na sa 1,187 ka mga fuel stations nationwide o mga gasolinahan dinhi sa entero Pilipinas an operational na og andam mo dawat na nini na fuel subsidy transactions para sa kwalipikado na mga benepisyaryo. So mayapan ng Department of Energy Secretary Sharon Garin na tumong ng programa na himuon na mas accessible paspasan na maginhawa ang pag-avail ng fuel assistance para sa mga drivers na naggalaom sa adlaw-adlaw nila na pasada para sa ila panginabuyan og taga-butyag pa na padadyon isab na taguyat-uyat sab na napipila nato ang mga tricycle drivers dinhi sa ato syudad sa na probinsya na fuel subsidy na tagsaad isab sa ila human na daunay nahatagan sa first batch o pipila na isab niini ang naguyat-uyat tungod sa kakuyangon nila kaniadto na ila mga dokumento waya sila maapil sa listahan sa pagdawat anan inin fuel subsidy isab para sa ato ang mga tricycle drivers lakip na sa ato mga jeepney drivers. Alas 6:51 oras sa toda ang sa ato ng Megasoft Hygienic Products Incorporated ang tighimo anan lampin pants baby diaper na mapalit ang kumana sa tanan ng mga drugstores, grocery stores dinhi sa ato syudad sa na probinsya. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa ang mga balita mi ani kuman na dugang na mga kalampusan isab na pipila nato ka mga atleta na nakaangko na dugang na mga medalya dinhi sa padadyon na palarong pambansa 2026 o taga-butyag pa na padadyon ng mga pagpaningkamot kuman na napipila nato ang mga atleta sa pagtapos na kuman na simana sa ini na palarong pambansa. Hinuon mapasalamaton na kuman ang iban na bisan pa man sa ilang mga pagpaningkamot tungod sa grabe ka higpit isab ang kompetisyon o ang mga mayon laki isab ang mga kaatbang niini na mga atleta gikan sa naglain-lain ng mga riyon dinhi sa nasud ang magarbuhon paghihapon na ila tagdaya ang garbo anan ini na Caraga region labi na ang mga atleta gikan isab dinhi sa ato syudad sa nan probinsya. Alas 6:53 na taga-angkon kuman ang Surigao Metropolitan Water District na padadyon na ila mga pagpaningkamot isab na makahanap na dugang na mga sources o tinubdan sa tubig para ini sa pagpangandam sa posible pa nating init sa sunod na buyan hangtod ini sa September o taga-butyag kuman na Surigao Metropolitan Water District na nagpasiugda na sila kuman ang ocular inspection sa Kantalibong source na jaon mahimutang sa barangay Mayag na diin taga-panguyuhan mismo ni Engineer Jose Espina ang SMWD Engineering Division Manager
iban isab sa CEO planning head na si Engineer Mardy Pungkol ang survey team o lakip na niini na nagpahigayon ng ocular inspection sa isa ka tinubdan sa tubig andi doon na sa may mayag season Surigao del Norte. Ana mo na aktibidad magserbi isa ka joint initiative ng Surigao Metropolitan Water District o sa lokal na kagamhanan sa syudad para sa rehabilitasyon o pabalik pagdadyaw sa Kantalibong dam source isip isa sa mga augmentation source na ato supply sa tubig para dinhi sa mga paningkamot nakabahin sa short-term intervention measures ng Surigao Metropolitan Water District sa pagtubag sa epekto ng El Nino phenomenon na diin nagpadadyon na nakahatag na kaubos sa supply na tubig o lakip na niini sa iban pa nato ang mga sources o lakip na niini na taga paningkamutan na makahatag jud na inin maradyaw na tubig na supply dinhi sa mga residente sa syudad. Taga butyag pa na pagpahigadyon sa inin na pagtabang isab ang lokal na kagamhanan na mapaimplementar ang malahot tayo na solusyon para dinhi matubag maaksyonan ang mga hagit sa kakuyangon isab anan inin ato supply sa tubig daya sa inin ato kabag-uhan isab sa klima o climate change. Nagpadadyon ko man pag-monitor, pag-assess o lakip na ang pagdumaya sa inin mahimong water source na diin ipaubos ini isab sa long-term sustainability, efficiency, dependability o lakip na sa katujuan para mahatod ang maradyaw na serbisyo o supply sa tubig ngadto na sa mga residente dinhi sa syudad ng Surigao. Alas 6:55 na sa ato pagpadadyon sa ato mga hanay pa sa mga balita ato isab na siren na mihimo akuman na nadugang na mga paghatag na mga pagpaklaro isab ato kagamhanan na kabahin na ini sa taghimo nila na mga pagpaningkamot isab na posibleng mga lugar din sa Pilipinas mo grabe pa ang sitwasyon sa kanihit sa supply na tubig at tungod isab sa mahimong epekto sa mosunod na mga buyan sa El Nino o inin huyaw o ting-init o moabot sa dili maubos 51 ka lugar na dinhi sa tibuok Pilipinas ang tagtuhuan na makasinati isab na jaon sa danger level o kuyaw level sa kapaso o heat index og sugod ini ko man na adlaw Biyernes og sumaya pa na Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration kun na pag-asa subay sa 5 ka adlaw na heat index sa forecast ng pag-asa taga tuhuan na moabot na sa 42 degrees Celsius hangtod 47 degrees Celsius ang heat index na naglain-lain ng bahin sa nasod og ang pinakataas na posibleng maitala ang 47 degrees Celsius dito sa Aurora, Sangli Point sa Cavite City og jaon sab sa 46 degrees Celsius ang tagtuhuan sa Apari, Tugigaraw sa Cagayan, sa Baler, sa Aurora o San Ildefonso sa Bulacan. Samtang tagtuhuan maabot sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Baknutan sa La Union, sa Isabela, Zambales, Clark Airport, Pampanga, lakip na niini ang Coron sa Palawan, San Jose sa Occidental Mindoro. Jaon sab ang iba na lugar na posible isab na grabe kataas ang temperatura kuman na adlaw 44 degrees Celsius ang forecast sa Metro Manila o sa mga silingan ng mga lugar dinhi lakip na niini ang Tarlac, ang Batak, ang Batangas, Palawan, Capiz, Iloilo, Negros Oriental o lakip ang Surigao City pero tungod kay nakasinati kita ng mga pag-uyan-uyan posible isab na moubos ang heat index ni ini. Hinoon sa iba na mga lugar isab jaon paghihapon sa matutpakuyaw ang kapaso o heat index ang 43 degrees Celsius, 42 degrees Celsius o jao pay mga lugar isab sa Surigao del Sur, sa Buanga, Agusan, Camsor, Albay, sa Sorsogon, Iloilo, Samar, Leyte o Nueva Vizcaya. O lakip ni ini na nakasinati isab ng 43 degrees Celsius ang heat index sa Pasay City, sa Cagayan, mga bahin sa Quezon, Laguna, Masbate, Camsor, Capiz, Bohol, Asanan, Eastern Samar.
May mga lugar isab na tagatuhuan na magpabilin na not dili ko na kuyaw na level sa heat index o kapaso lakip ni ini ang Baguio City, La Trinidad sa Benguet na may 26 degrees Celsius lamang ang heat index o Benguet sa Tuba na daon lamang sa 20 degrees Celsius. Alas 6:59 na oras ato na sa ato sa Marjaw ng Kabubuton na GSM Red Ginebra San Miguel tatak ng tapang at tatak Ginebra. Sa ato pagkapadadon sa ato mga impormasyon asanan ang mga balita ato na sa Iran isab ana mihimo isab akuman na dugang ana mga paklaro isab ang Department of Education na ilunsad na nila ang nationwide uplan na balik eskwela program kapahinasa na kaduol na pag-abri na school year 2026 to 2027 kuman umabutay na Hunyo 8 o taga butyag pa na isa kasi man na isab ang ilang mga pagpangandam para sa uplan balik eskwela so good kuman na Lunes sa Hunyo 1 o sumaya pa ng Education Secretary Sani Angara ang inisyatiba ang matud pa mulungtad hangtod na ini sa mulungtad ini hangtod na sa Hunyo 1 hangtod 11 o taga butyag pa na tumong ni ini na paspasan ang enrollment at tubagon ang public concerns o plastar ang pagpangandam sa mga eskwelahan sa nasod. So sugod sa pag-abri ng klase sa Hunyo 8 ang inisyatiba ang mulungtad paghihapon gikan Hunyo 1 hangtod Hunyo 11 o taga butyag pa ang jaoy 16 ka mga ahensya kumanan gobyerno o utility partners ang mo intra sa preparasyon para sa pag-abri sa klase kumana Hunyo o lakip na niini ang DILG, ang PNP, ang DOH, MMDA na amoy magpatuman ng safety, health, traffic management measures sa mga tungaan. Ang Department of Transportation mag-monitor isab ng commuter flow sa opening ng classes o samtang ang DICT isab NTC ang mutabang sa pagpaligon sa communication connectivity services o nakaantabay isab ang mga National Disaster Risk Reduction Management Council para sa posible na weather disturbances o mga emerhensya sa school opening period. Ang mga utility providers isab ang tagtahasan na magsiguro na may igo na supply sa tubig o kuryente sa mga tungaan. O para matubag isab ang mga concerns o mga paglaong pagkaguol ng mga ginikanan o mga magtinunan ang uplan balik eskwela Public Assistance Command Center ang mag-operate isab pinaagi na sa hotlines, sa mga text messaging and email, social media channel sa Central Regional Division o school levels. So sa sunod Lunes, kumanpit sa 1 na Hunyo, gikatakda na na magasugod na ang Department of Education, ilunsad na nila ang tagatawag na balik eskwela. Enrollment na ini o pagpangandam didon sa mga eskwelahan o gahinoon mulungtad pa man hangtod sa sunod na simana ang mga tagatakda na mga kalihukan ini adiser magsugod ang klase sa Hunyo 8. Alas 7:02 na o gataw-taw di dyan na mga batian na duganghan ay pa sa ato mga balita sa Armen Network News o sundan ini sa Diretso Balitang Surigao. Marajaw na buntag diha kay Weng daw ko. Joey, dito sa Surigao Sur, good morning. Marajaw na buntag dito sa Surigao del Sur. Kumusta ka mo? O ngadto isa sa ato mga suki dito sa may barangay Washington din sa may Kaskag barangay Washington marajaw na buntag ngadto kay Reggie Mar Escopeti waya man jud klaro ang sistema kuman sa pamalaod nila murag na itagpalabi magbuot-buot baya jaon mga multicab kundi mo sakay sa ila kung dili na mo sakay dili pugson ang mga pasahero kundi mo sakay sa multicab parehas jaon pasahero gikan sa Kaisano muuli sa San Juan mahasud ba sila sa multicab
Kay Reggie Mar Escopiti, nagreklamo naman gani sa plitihan sa una, samot na kuman mo doble na ang ila pliti. Randy Santisas, good morning. Diana Rose Silagon, kay Roel Almeda, good morning. Og kay Mano Datoy, maradyaw na pagpamati. Og musunod na, ako man na taod-taod ang duganghan ay pa sa ato mga balita sa Armen Network News og sundan ini sa Diretso Balitang Surigao. Adto tuod nidyo kalimti kay silong Sabado napit sa 30 na Mayo 2026. Ang Fruitful Harvest International Ministry nag-awhag sa tanan sa pagtambong sa inin Evangelical Crusade. Nagikatakda himuon Mayo 30 alas 6:30 sa gabi didon sa may Barangay San Juan Multipurpose Gymnasium. Alakad to kamo sa may Barangay San Juan Gym para pagpaygadyon sa inin Evangelical Crusade kay jaoy libre na raffle giveaways sa Evangelical Crusade silom na adlaw alas 6:30 sa gabi. Og ang tanan buhay pili nan ini pwede ka mo musuyo diyan sa Barangay San Juan Multipurpose Gym og automatic na intra ka mo sa paraffle. Timan ini joja duha ka bisikleta na i-raffle o gaja ay mga kinilo na mga bugas, mga school supplies para na ini sa Evangelical Crusade. Schedule silom na adlaw Mayo 30 na sa may Barangay San Juan Gymnasium. Pag-abot sa Miyerkules sa sunod na semana Hunyo 3 didto na sa Evangelical Crusade sa may Surigao City Gymnasium. Alas 6:30 gihapon sa gabi o gija o pay gihapon na libre na para-raffle isa ka motorcycle o mga kinilo isab na bugas. So tambong kamo kay libre ini wayay bayad para sa matud pa mga pag-ampo worship sa Ginoo. Hatod sa ijon ng Fruitful Harvest International Ministry para sa ila Evangelical Crusade na ipaygadyon kuman umabutay na Sabado o silong na adlaw. Alas 7:05 na o dini natapos na saban nato panag-iban sa ato programang Straight to the Point Friday edition. Nang bahin pa lamang ini balik kita nga saan para sa ato pa mga isugutanan pagka alas 8 human sa Diretso Balita nga Surigao. Kaiban ako diri sa control si J.O. Bataan, iban nila Perly Fernandez o Jerson Dudong Quijano na nuka dito sa may transmitter site sa Barangay Sabang. Ako si Radyoman Gaydol Futsu, Marajaw na Biyernes. Straight to the point. RMN Network News. 2023 hanggang 2024. Batay naman sa